maglalaba tayo gamit ang solar. Ayan. So 12 volts, 2.3 amperes lang yung ano binabato niya. Ayan, 11.8 pagka tumatakbo yung ano yung tawag dito. So itong watt meter hindi ko pa napapagana to, watt meter, para makita kung ilang watts yan. Tapos ito yung para sa inverter sana, no, hindi ko pa nakokonik eh, nakarekta pa siya dito. Alright, ano lang to, trial and error pa lang to. So mababa yung harvest, yan, tumataas pagka tumaas yung ano, sikat ng araw. So yung panel hindi pa naikakabit ng maayos. Yan, naka ano pa dyan, nakasandal. Tsaka itong isa dito, nakapatong pa yan sa gate. Ayan, so pagka ganyan na ano, mataas ang harvest niya, yan 7.8 amperes. Tumataas pag tumaas yung ano, sikat ng araw, pagka masyadong malakas sikat ng araw, tumataas din siya, no, so 7.5. ayan, so dito yan nakakonect yung washing na yan ay 400 watts 500 watts kasi ayan ay 10 kilograms. So mataas ang wattage niyan, no. Ayan, so dito siya nakakonect. Ayan, papunta yung cable dito. Ayan, di ko pa naayos. So ayan, tsaka nakakonect yan electric fan, isa TV. So ayan, ito ay Toroidal hybrid, no, pwede siyang off grid tsaka on grid. Ito naka set up to ng off grid ngayon. Pag in on grid natin, pwede siyang maging UPS, no, charge niya yung battery. Ayan. Tapos naglilipat din, no, without interruption, no. So kunwari nakailaw kayo, pagka nawala ng kuryente gagana siya sa UPS battery ang gagamitin niya, hindi siya na mag-interrupt yung ilaw tsaka kung ano yung mga ano. Ayan. So itong MPPT ay peke pero okay naman, nagcha-charge naman siya. Alright, trial and error lang yan. Ayan. So washing muna, tsaka TV, electric fan. Yan yung panel, hindi pa naiayos na maayos, magulo pa. So ikakabit pa yan dito sa wall. Battery ko ay 120 ampere hour. Ayan. Magulo pa yung wiring yan kasi bibili pa tayo ng DC wire, DC cable para sa ano. Ayan, magulo talaga, magulo